Nasa ibabaw po tayo ng Cabias Kamuning flyover. Mag-aalaw na lang po ng madaling araw, pero ang EDSA busy pa rin. Marami pa rin po ang mga sasakyan na paroon at parito, northbound at saka southbound. Magkukubaw ilalim po tayo, wala po tayong kailangan gawin doon sa taas. Sa ilalim po tayo dadaan. Ito po yung karugtong at aktual na biyahe po natin nung nakaraan patungo po doon sa Malbar, Batangas. So angkas po kayo sa biyahe kong muli at nang malaman po natin kung ano na ba yung hitsura ng kahabaan ng EDSA kapag gabi. Okay mga kabiyahero, kabababa lang po natin ng Magallanes sa interchange at kasalukuyan na po tayong papasok dito sa South Luzon Expressway. Ito na po yung toll booth ng South Luzon Expressway dito po sa Nichols, bahagi po ng Pasay City. Tayo naman po ay sanay na nagbabiyahe ng gabi. Dahil kung ilang taon din pong tayo ay sumabak ng biyahe sa Bicol, Manila at maging po doon sa bahagi po ng lalawigan ng Samar at Leyte. Pero siyempre yung pong biyahe natin nung araw sa biyaheng Bicol ay hindi po nakakainip dahil may mga pasahero naman po tayo. Ito na po yung bayan ng Santo Tomas. Ayun, pag kumanan po kayo, patungo po yun ang poblasyon. Ito naman pong ating gagamitin ay yung pong diretso sa isang crossing na kung saan hindi na po tayo dadaan ng bayan ng Santo Tomas. Pag kumanan po tayo doon sa isang crossing, yun naman po yung bypass road patungo po sa lungsod ng Tanawan. Ang highway po na ito, ang siya rin pong ginagamit patungo po sa lalawigan ng Quezon at sa mga lalawigan po ng Bicol region. Ang dulo po nito ay siya pong tawiran naman patungo doon po sa lalawigan ng Samar at Leyte hanggang doon po sa Mindanao kung kayo po'y gagamit ng sasakyang panlupa. Tanawan City na po tayo. Napakalapit po ng distansya nito mula doon sa Santo Tomas. Ayan, ito rin po yung kalsadang magdadala sa inyo patungo po sa lungsod ng Lipa, Batangas City, sa pier ng Batangas. Kung kayo po'y tatawid naman doon po sa mga lalawigan sa Mindoro at patungo po doon sa gawi po ng Aklan. Pero siyempre, hindi na po ito yung sulong direksyon patungo ng Batangas City. Marami na pong kalsadang binuksan para makarating po kayo doon. Gagamit po kayo ng Startol Expressway or kung kayo po galing sa bahagi ng Quezon, pwede na po kayong kumaliwa doon po sa may bahagi po ng bayan ng Alaminos at yung po patungo rin po ng Batangas City. Sa kasalukuyan ay nasa gitna na po tayo ng bayan ng Malbar. So mula po dito
hahanapin na po natin yung Lima Park. Isa po itong malaking industrial zone at hindi naman po siguro tayo mahihirapang hanapin ang lugar na ito, mga kabiyahero. Ayun, sa gawing kaliwa may nakatatak pong lima. So katulad ng sinabi ko po, hindi na po tayo nahirapang hanapin pa ang lugar na ito. So kakaliwa po tayo dito at maghahanap po tayo ng mapagtatanungan kung saang bahagi po ba ng industrial area nila nakatayo po yung tanggapan ng ating kukuning grupo. First time ko pa lang pong makarating sa lugar na ito at medyo nagulat ako. Napakaganda po nung loob. Ayan, kakaiba po siya sa ibang industrial zone. Malayo po sa highway yung kanilang guardhouse. So malaking bagay nga naman po yung ganun, dahil kung ang guardhouse po ay napakalapit sa main road, magkukos po ng traffic habang nagsasagawa po sila ng inspection sa mga pumapasok na sasakyan. Ayan, napakaganda po ng lugar. May mall din po at may iba pa pong pwedeng pasyalan ang mga tao sa kaliwat kanang bahagi ng kalsada. Okay guys, nandito na po tayo sa loob ng Lima Park at napag-alaman natin na hindi pala pwedeng basta pumasok po yung mga bus nang walang koordinasyon yung kumpanya na susunduin. So mananatili po tayo rito. Binigyan na po natin ng messages yung mga contact person sa loob po ng kumpanya na ating susunduin para i-coordinate po yung ating pagpasok. Kailangan po nilang itawag doon sa security personnel. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa biyahe ko.